Sa ngayon, talagang hintay-hintay lang po. Wala pang visa. Going back to the Philippines is always an option for us. When the time is right, the Lord will make it happen. Testing, microphone testing. Lagay natin dito. Hi guys, good morning. Good morning, welcome back to my channel. Yan, lakas nun ha. Try ko lang po itong microphone. Binilan ako ni Ren ng vlogging microphone. Ito yung brand niya, Ulanzi from Amazon. Meron na rin akong Ulanzi dati, yung tripod na isang ginagamit ko, unang-unang tripod ko. Ulanzi yung brand niya. And naghanap si Ren ng magandang mini microphone para magamit ko sa pagbablog. Kasi mukhang kailangan na po talaga. Lalo na pag si Ren yung kasama ko, gusto ko siyang ini-interview lagi or kasama sa vlog ko, mga usapan kami, mga point of view namin, realization sa buhay, mga ganyan. Eh, alam niyo naman yung asawa ko, medyo mahina yung boses niya. Medyo mahinahon po talaga siya. Ganun po talaga siyang magsalita. So, ayan. Sabi ko, bili tayo ng ganito. Mukhang kailangan. Yun lang, hindi siya compatible dito sa isang video cam na ginagamit ko. Ano to? Insta360 X4 naman. And, you know guys, bakit napabili na talaga kami nito? Kasi po, yung last video, hindi naman last, yung previous video na in-upload ko, na-interview ko po si Ren doon, na nasa tabing dagat kami. Tapos malakas po yung hangin and yung wave. So, hindi masyadong marinig yung boses namin. And I agree naman, mahina po talaga. May nag-comment doon na, yun nga daw, masyado daw mahina, malakas yung hangin. And meron pa kami mga video na magkasama kami na may nagko-comment din na ang hina nga daw ng boses namin. Kasi nga, yung wind. The last time na nag-upload ako ng video na magkasama kami ni Ren, ito yung gamit ko. Tapos dahil kinakapa-kapa ko pa siya, hindi pala naka-set yung parang wind noise reduction nito. Kaya mahina. Pero ito, I think parang hindi naman niya kailangan ng ganito, na pair ng ganito. Kasi pag sinet lang yung, meron na siyang parang automatic, yung microphone na talaga na built-in. Kailangan mo lang iset yung wind, yung noise reduction niya. So, eto naman po, ang gamit ko ngayon is yung phone ko. Meron tong isang maliit din, ayan, nakakonect dito sa may charging port. Ayan. So, testing kung maganda ba tong gamitin. Yan. Malaman ko after this video. So yan, good morning sa inyong lahat. Welcome back to my channel. It's another day of live sharing na naman ng buhay dito sa Australia. So today is, let me check the calendar. It's Friday and October 11 na guys. Grabe! Ang bilis! 2 months na lang. Tatapos na ang 2024 na. Ang bilis, parang kailan lang. While I'm having chika with all of you guys, ay gagawa muna ako ng aking breakfast. At ako'y kakagising ko lang po kanina. Mga 8 na ako bumangon. So, it's 8:29 na ng umaga. And off ko pa rin. Bukas may work na ako. Gawin ko lang tong breakfast ko. Ang breakfast ko ngayon ay chia pudding. Healthy-healthyhan ang peg po natin ngayong araw na to. So, ito ang aking breakfast ngayong araw. Chia pudding na binabad ko na overnight sa almond milk.
Kasi po dun sa West Point, may binibilhan kami. Eh, medyo namamahalan ako. So, sabi ko, ako na lang ang gagawa. I think mas makaka-save ako kung ako na lang lagi ang gagawa, di ba? And, madali lang kasi siyang i-prepare. Si Ren, nagustuhan din niya. Kaya sa umaga, ito na yung bine-breakfast niya. Lalagyan na lang ng fruits. Kung ano fruits na available dito. So, ngayon meron kasi akong mga fruits dito. May banana, may strawberry kami, may blueberries. Yan. Yan ang madaling i-prepare. Kailangan ko na ubusin yung blueberry. Malambot na yung iba. Bibili na ako ulit ng ibang set ng fruits. Ayan ang breakfast ko ngayong araw, guys. Loaded ng fruits, oh. At saka ng, anong tawag na yun? Granola. Kain po tayo. Ayan, wala munang coffee today. Binawasan ko na rin ang pag-take ko ng coffee. Kasi ang lakas ko po talaga sa coffee. Ngayon, paubos na yung coffee ko. Hindi pa ako bumibili ulit. Si Ran, hindi talaga siya nagkakape. Minsan-minsan lang yan nagko-coffee. Pero ako madalas talaga. Ang sarap. Hindi ko na nilagyan ng sweet, ng maple syrup or honey kasi sweet na yung banana. So, okay na siya sa akin. Hi guys! Welcome back! Tapos na mag-breakfast. Dito naman tayo sa labas. Dito tayo magkwentuhan. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw. Oh. At sa umaga, dahil wala akong pasok ngayon, ito yung ginagawa ko. Tambay ako dito sa may labas. Wait lang, latag ko muna to. Hindi ko sure kung maririnig nyo ako from there. Dalawang dipan layo ko sa camera. Kailangan ko to vitamin D. So, dito muna. Dapat kanina na dapat to eh. Meditate ako bago ang breakfast. Pero kasi gutom na ako. Lipat na tayo dito. There you go. Okay. Yan, dito tayo sa gitna ng garden ng backyard. Maganda yung sikat ng araw. Tama-tama yung pwesto ko dito. And kailangan ko tong vitamin D. Tapos hindi rin naman malamig. Naka-sleeveless na tayo ngayon. So yun, kamusta po? Kamusta po kayo? Sa akin ay marami ding nangangamusta. Kagabi lang, kinamusta ako nung aking kaibigan. Kinakamusta yung aming visa. Ano daw ba ang balita? And ilan din po yung nagtatanong na rin sa comment section, na nagme-message sa akin, sa IG. Kinakamusta yung status ng visa namin ni Ren. Kung okay na daw ba yung postgraduate visa. And sa totoo lang po, wala pa rin. Yun. Hindi naman kami nangangamba. Tinanggal na namin yung worriness namin na baka hindi kami mag-grant or bakit matagal yung paghihintay. Wala, we're just enjoying every moment na nandito kami while waiting dun sa aming graduate visa. So, it's been more than 3 months na since we lodged our visa application. June 29 yun. June 29. And hanggang ngayon, wala pa. So, since June 29, up to now, naka-bridging visa A pa rin po kami. So, hindi kami pwedeng lumabas ng Australia. Kung lalabas kami ng Australia, kailangan namin mag-apply ng bridging visa B. Ang kagandahan lang po talaga na habang naka-bridging visa A kami ay pwede kaming mag-work ni Ren ng
full-time at di lang full-time, only. Walang restrictions totally. So, yun, sinusulat namin yung mga araw na pwede kami magtrabaho, kumita, makapag-ipon-ipon, di ba? Just, if ever, na dumating na yung yung result, whatever it is, kung palaran, edi okay. Mas masusulat yung pag-stay dito, makakaipon. Kung bigyan kami ng 2 or 3 years na visa dito, edi susulitin namin yon. We are not planning na umuwi sa Pilipinas pa, like yung magbabakasyon. Kasi kung makakuha kami ng postgraduate visa at hanggang doon lang talaga kami, let's say walang mag-sponsor, hindi ma-PR, okay lang sa amin na umuwi. Nakaset po talaga yung mind namin sa ganung scenario. Dahil nga sa marami ng changes. Pero syempre, hindi rin naman namin inaalisan yung sarili namin na baka meron pa kaming ibang chance. Ano lang ba kami? Basta pag meron, gagrab namin yung opportunity. Kung wala, okay lang. Marami pang opportunity outside Australia. And there's no problem with us na bumalik sa Pilipinas. Kasi going back to the Philippines is always an option for us. Diba? It's our home country. So, doesn't mean na uuwi ka ng Pilipinas, ano ka na, diba? Parang talonan ka na. No, it's not like that. So, kami, okay lang. Marami na kami actually pinaplano ni Ren kung uuwi man kami ng Pilipinas or kung mabigyan ng chance dito. Meron din kaming other plans for that. So, sa ngayon, talagang hintay-hintay lang po. Wala pang visa. And, i-update ko naman kayo if ever na may result na. Yun lang talaga pinagpapasalamat namin is pwede kaming mag-work full-time. Makakapag-save kami and hindi kami talaga umalis na dito kay ate, hindi na kami lumipat ng place, ng lugar. Akala nung iba pupunta kami sa regional, pero sa amin kasi mahirap lilipat kami ng regional area nang wala pang kasiguraduhan. Kasi nga, wala pa naman kaming hawak na visa namin talaga. And, ito nga yung naging trabaho ni Ren na bago ngayon. Malapit lang din dito. Parehas yung work namin, malapit din dito sa bahay ni Ate Edith. So, stay kami. Nagsabi kami na mag-stay pa rin muna kami dito sa kanya. Saka hindi naman kami pinapaalis gusto din naman niya na nandito kami. And malaking tulong po talaga siya sa amin. Kasi imagine kung lilipat kami ng bahay, magde-deposit kami, di ba? Advance deposit. Bibili kami ng sarili naming gamit. And dalawa lang naman kami, hindi naman namin kailangan. We're not after the privacy naman at the moment. Kasi dito naman, may privacy naman kami dalawa. More on dun kami sa side na nakakatipid kami, nakakasave kami. Doon kami after at the moment. Pero kung sariling sariling place namin, hindi naman kasi may kwarto naman kami, solo naman namin yung kwarto. Ayun, lang. Waiting pa rin, waiting. Basta dun sa mga katulad namin na naghihintay pa rin. Don't worry, darating yan. Wag natin masyadong i-pressure yung mga isip natin. Na wag nating i-feed ng worriness yung ating mga isip. Kasi the more na i-feed mo ng pag-aalala yan, mahirapan kang mag-get by sa araw-araw. Alam mo yun, lagi na lang dun yung isip mo. Emotionally, physically, baka ma-drain kayo. Kami ni Ren, na na practice na namin na wag na ba kami mag-worry, wala naman dapat i-worry, diba? So, darating yan pag time. When the time is right, the Lord will make it happen. Kaya, hintay lang and enjoy every moment, every single day